Amos, ang boses na hindi pinakinggan na nagbigay babala sa kapahamakan. Madalas kong sabihin na minsan, nagsasalita ang Diyos at walang nakikinig. At ang pinakanakakatakot ay, kapag dumating ang kanyang katahimikan, hindi ito dahil sumuko na siya sa atin, kundi dahil tayo ang sumuko sa pakikinig. Imahinasyon mo, ang manlilikha ng sansinukob ay pumili ng isang taong ganap na karaniwan, isang pastol ng tupa, isang lalaking gusto lang mamuhay ng payapa, at iniharap siya sa harapan ng mga hari at mga pari upang ipahayag ang isang katotohanan na ayaw pakinggan ng sinuman. Ako ang lalaking iyon. At ang kabalintunaan ay, habang lalong sinasabi ng mga tao na sila ay pinagpala, lalo naman silang lumalayo sa Diyos. Tila walang katuturan, hindi ba? Paanong isipin ng isang tao na ayos ang lahat, gayong ang lahat sa loob ay baluktot? Ngunit ganoon eksaktong nagsimula ang aking misyon, at marahil, sa ilang paraan, ang kwentong ito ay tungkol din sa iyo. Naaalala ko ang araw na iyon na para bang nararamdaman ko pa rin ang buhangin ng mga burol sa ilalim ng aking mga paa. Unti-unting sumisikat ang araw, at mayroong ganoong kalmado sa hangin na halos naniwala akong walang makakaalis sa aking nakasanayan, pag-aalaga sa mga tupa, pag-aayos ng bakod, pagsusuri sa mga igos sikamoro. Ito ay isang simpleng buhay, walang titulo, walang paggalang. At eksakto sa katahimikan na yon, sa gitna ng pinakakaraniwang trabaho sa mundo, isang bagay na mabigat at madalian ang dumapo sa aking dibdib, hindi isang boses na maaari kong ituro, kundi isang katiyakan na nanginginig sa kaloob-looban. Humayo ka. Magsalita. Sa sandaling iyon, gusto kong magdahilan. Sino ang makikinig sa akin? Ni hindi ako isang propeta. Ang aking mga kamay ay may mga kalyo, hindi isang eleganteng balumbon. Ito ang una at pangunahing kasinungalingan na sinasabi ng karamihan sa ating sarili kapag nakakaramdam ng tawag. Naniniwala tayo na ang tawag ay nangangailangan ng kurikulum at hindi ng tapang. Nakaranas ka na ba ng ganitong pakiramdam? Ang maliit na tawag na yon, halos nahihiya, na sinusubukan mong patayin sa pamamagitan ng trabaho, ng paglilibang, ng opinyon ng iba. Mayroon tayong listahan ng mga handang dahilan. Hindi ako nagtapos, wala akong oras, walang magsiseryoso sa akin, paano kung magkamali ako? Ang mga dahilan na ito ay isang komportableng panangga, hanggang sa dumating ang isang araw na ang panangga ay nagiging bilangguan. Nakilala ko ng malapitan ang takot na ito. Sa loob ng ilang oras ay nakatayo ako sa bukid, hawak ang aking tungkod, nakatingin sa langit, sinusubukang makipagnegosasyon sa Diyos. Naisip ko ang aking mga tupa, ang ikabubuhay, ang tingin ng mga tao kapag bumalik ako ng walang malinaw na sagot. At ang matinding katotohanan, ang takot sa iisipin ng iba ay mas matimbang kaysa sa katiyakang mayroong isang bagay na kailangang sabihin. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring kabalintunaan, habang lalo akong naghihintay na maging handa, lalo namang luminaw ang bigat sa puso. Ang tawag ay hindi pumayag sa pagpapaliban. Parang isang linya ang iginuhit, o gagawa ka ng hakbang, o patuloy mong lolokohin ang sarili mo. At nang tuluyan akong umalis sa Tekoa at nagpunta sa Hilaga, hindi ako nagdala ng mga handang talumpati, nagpunta ako dala ang pangangailangang sabihin ang katotohanan. Ang pagsunod ay isinilang bago ang pagiging mahusay magsalita. At iyon ay mahalaga. Kung naghihintay ka na perpektong makabisado ang mga salita, bago kumilos, mawawala mo ang sandali na ang salita, ay maaaring magpabago ng buhay ng isang tao, marahil ang iyo. May isang karaniwang pagtutol na naririnig ko, ngunit ang Biblia ay mahirap bigyang kahulugan, paano kung nagkakamali ako? Iyan ay lehitimo. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay tinig ng Diyos, ang ating mga pagnanasa ay bumubulong din ang praktikal na paraan upang makilala na ako mismo ang gumamit ay simple at nauulit. Una, katahimikan, mag-isa, walang screen. Walang kwento ng iba sa loob ng ilang oras. Pangalawa, suriin ang pagkakaisa. Ang pakiramdam ba ay umaayon sa alam kong makatarungan, maawain, at tapat? Pangatlo, subukan sa maliit, sabihin sa isang taong pinagkakatiwalaan, tingnan ang reaksyon at pinuhin. Hindi kailangan ng isang orakulo, kailangan ng katapatan at tapang. Marami ang hindi kumikilos dahil sa espiritual na pagiging perpekto at nawawalan ng pagkakataon na gumawa ng konkretong kabutihan. At paano ito inilalapat ngayon? Isipin ang isang bagay na pang-araw-araw, nakakita ka ng kawalang katarungan sa trabaho, isang kasamahan na iniiwasan, isang customer na niloloko, at iniisip, hindi ito tungkol sa akin. Ang lohika ni Amos ay kabaligtaran. Nang tinawag ako ng Diyos, hindi ito upang magbukas ng debate sa akademya, ito ay upang itaas ang boses laban sa maliwanag na mali.
Kaya, ang praktikal na aplikasyon ay direkta, magsimula sa maliliit at tiyak na hakbang. Kung nakaramdam ka ng tawag na magsalita tungkol sa etika sa iyong kapaligiran, isulat ito. Kung nararamdaman mong dapat kang tumulong sa isang kalapit na pamilya, bumisita ka. Kung ito ay isang usapin ng pananampalataya at natatakot ka sa pagtawa, magsimula sa isang maliit na grupo, 3 tao, isang book club, isang pagpupulong sa katapusan ng linggo. Ang layunin ay hindi palakpakan, ito ay katapatan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na nangyari sa akin, na nagpabago sa aking pag-unawa sa tinawag. Isang hapon, pagkatapos kong tanggapin na magsasalita ako sa Samaria, huminto ako sa isang sangandaan bago pumasok sa lungsod. May isang matandang babae, may dalang sirang basket. Humingi siya sa akin ng tubig. Sa loob ng ilang segundo, maaari akong nagpatuloy, nahihiya sa sarili kong kawalan ng kapanatagan tungkol sa sasabihin ko sa plaza. Ngunit ang paghinto para sa simpleng kilos na yon ay parang isang pag-ensayo para sa darating. Naintindihan ko na ang tawag ay hindi lamang upang ipahayag ang mga dakilang sentensya. Ito ay upang punasan ang luha, itama ang timbangan, magbigay ng boses sa mga walang boses. Ang pagbibigay ng tubig sa babaeng iyon ay naghanda sa akin upang magbigay ng mga salita sa mga nagdurusa. Ang kanyang reaksyon, isang ngiti na napakadalisay na inalis ang mga katiyakan ng takot mula sa akin, ay ang unang kumpirmasyon na hindi ako nag-iisa sa misyon na ito. Mula noon, bawat maliit na gawain ay nagpapaalala sa akin, ang praktikal na tapang ay nagsisimula sa mga lihim na kilos. Maaari mong itanong, paano kung magsalita ako at walang magbago? Alam ko kung gaano kasakit ang tanong na yon. Nang dumating ako sa Samaria at itinaas ang aking boses, may ilang taong nakinig sa akin, dahil sa pag-uusisa, pinalibak ako ng iba. May tunay na sakit sa pagiging hinahamak. Ngunit mayroon ding mas malaking katotohanan, ang binhi na nahulog sa matigas na lupa ay maaaring tumubo sa huli, sa panahong hindi mo makikita. Ang pagkilos ay hindi nagbibigay garantiya ng kasikatan, nagbibigay garantiya ito ng katapatan. At, sa pang-araw-araw na praktika, nangangahulugan ito ng pagtanggap sa halaga ng paghamak para sa isang bagay na mas malaki, ang katarungan, ang katotohanan, ang awa. Ngayon, gusto kong gawin mo sa akin ang isang ehersisyo sa loob ng 3 araw, gumugol ng 20 minuto bawat araw sa lubos na katahimikan, walang cellphone, walang musika, ikaw lamang at isang piraso ng papel. Tanungin ang sarili mo, ano ang baluktot sa akin? Ano ang maaari kong ayusin? Paano ako maglilingkod ngayon? Isulat ang mga sagot, huwag mo itong hatulan, isulat mo lang. Sa pagtatapos ng 3 araw, pumili ng isang maliit na aksyon na tumutugon sa isa sa mga sagot na iyon at gawin ito. Bumalik ka rito at sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Bakit ito gumagana? Dahil inaalis ng katahimikan ang ulap ng mga dahilan, inaayos ng pagsulat ang pag-uudyok, binabago ng aksyon ang damdamin sa gawi. Sa siyentipiko, at hindi ko kailangang magbanggit ng artikulo ngayon, alam natin na ang mga kasanayan sa katahimikan at pagsulat ay nagpapataas ng kalinawan ng pag-isip at nagpapababa ng pagkabalisa, na ginagawang mas malamang ang mga desisyon ng tapang. Hindi ito mistisismo, ito ay aplikadong sentido komon. Tandaan, hindi kailangan ng isang katedral ng mga argumento upang sumunod. Minsan lumilitaw ang tawag sa loob ng isang nakagawiang buhay sa bukid at ikaw ay iniimbitahang umalis doon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng manatili at umalis ay ginagawa sa pamamagitan ng maliliit na paulit-ulit na kilos, iwanan ang takot sa pampang at tumawid sa lugar kung saan ang mga salita ay nagiging tulay. Tumawid ako. Ang aking boses ay hindi pino, ang aking mga kamay ay hindi maselan, ngunit mayroong isang bagay doon na nagpatatag sa akin, ang paniniwala na ang pagiging tapat sa nararamdaman ay isang paraan upang parangalan ang ipinagkatiwala sa iyo. Kung naririnig mo ang bigat na yon sa puso, huwag mo itong ituring na maling alarma, ituring mo ito bilang isang kompas. Nang dumating ako sa Samaria, ang kaibahan ay humampas sa akin na parang mainit at mabigat na hangin. Ang mga burol ng Tekoa ay naiwan, at sa harap ko ay nakatayo ang mga palasyo na natatakpan ng garing, maingay na mga pamilihan, at mga altar na puno ng ginto. Ang kaharian ng Israel ay tila mayaman, masigla, at may tiwala. Ngunit kailangan lang maglakad ng ilang metro sa kabila ng malalawak na avenue upang makita ang nakatago sa ilalim ng kinang, gutom na mga bata, nakalimutang mga biyuda, mga manggagawa na may utang, nagbebenta ng kaunti nilang pag-aari upang mabuhay. Sa bawat kanto, isang walang lamang panalangin.
Sa bawat awit, isang natakpan na kawalang katarungan. At doon, sa puso ng tinatawag nilang ipagpapala, nakita ko ang sintomas ng isang espiritual na sakit na sumisira pa rin sa maraming tao ngayon, ang ilusyon na ang material na kayamanan ay tanda ng pagsang-ayon ng Diyos. Labis akong nabagabag sa tanawin. Ang mga pari ay nakasuot ng pinong damit, nagtataas ng kanilang mga kamay sa mga templo, at umaawit ng mahahabang himno, ngunit ang etyo na bumalik ay hindi ang tunog ng pagsamba, ito ay ang kawalan. At ako, isang simpleng tao, ay tumingin sa lahat ng iyon at nag-isip, paano maging ganap na malapit ang mga tao sa Diyos, at kasabay nito ay napakalayo sa katarungan. Marahil ay tinanong mo na rin ang sarili mo ng tanong na ito. Ilang beses nating nakikita ang isang taong tila mayroong lahat, tagumpay, kaginhawaan, pagkilala, ngunit namumuhay ng may tuyong puso, walang layunin, walang katotohanan. At ang pinakamasama, ilang beses tayo ang nagkakamali sa relihiyoso sa pananampalataya, ang hitsura sa esensya. Noong panahong iyon, naniniwala ang mga tao na nalulugod ang Diyos sa malalaking ritual, sa marangyang handog, sa malalamig na awit. Ngunit nagsimula akong mapagtanto na mas interesado siya sa maliliit na saloobin sa labas ng templo. Ano ang nakikita niya sa mga mata ng nalolokong mahirap? Ano ang naririnig niya sa boses ng iniiwasang ulila? Doon, sa mga nakalimutang kanto, nagpapakita ang kanyang presensya. At iyon ang dahilan kung bakit nagsimulang magbago ang aking mga salita. Hindi ako nandoon upang purihin ang mga hari, o upang kumpirmahin ang mga komportableng paniniwala. Ako ay nandoon upang sabihin ang ayaw pakinggan ng sinuman na ang pagsamba ng walang katarungan ay inay lamang. Minsan, naglakad ako sa isang pamilihan at nakita ang isang negosyante na binabago ang timbang ng timbangan. Ngumiti siya, nag-aalok ng dalisay na trigo, ngunit nakita ko ang mga butil na hinaluan ng alikabok, ng mga tira ng basura. Sa tabi niya, isang biyuda ang nagbibilang ng kanyang huling mga barya, sinusubukang bumili ng isang dakot ng pagkain para sa kanyang mga anak. Niloko siya ng lalaki nang may kaparehong kapayapaan ng sinumang nagdarasal. At sa sandaling iyon, isang galit ang nag-alab sa loob ko. Lumapit ako at sinabi, kinapupuotan ng Panginoon ang mandaraya na timbangan. Tumawa siya, iniisip na isa lamang akong moralista mula sa disyerto. Ngunit hindi ako nagsasalita para sa sarili ko. Nagsasalita ako para sa isang Diyos na nakikita ang hindi nakikita ng sinuman. At ang tawang iyon ay nakaukit sa aking alaala, dahil napagtanto ko na ang pinakamapanganib na kasalanan ay hindi ang ipinahayag na kasamaan, ito ay ang nakangiting kawalang interes. Ilang beses pa itong nangyayari ngayon? Ilang beses na ang tubo ay nagiging mas mahalaga kaysa sa buhay? Ilang beses na ang tagumpay ay itinayo sa pagsasamantala sa iba? Maaari mong baguhin ang tanawin, palitan ang lumang damit ng modernong damit, ngunit ang esensya ay pareho, ang kasakiman na nagkukubli bilang pagpapala. At marahil ang tawag ni Amos noon ay umuugong pa rin dito, sa mga korporasyon, sa mga simbahan, sa mga puso. Dahil ang sumisira sa isang lipunan ay hindi ang kahirapan ng ilan, kundi ang moral na pagkabulag ng marami. Naalala ko nang magsalita ako sa harap ng isang pulutong. Pumalakpak ang mga tao nang kondenahin ko ang mga kaaway ng Israel, ngunit bumagsak ang matinding katahimikan ng sinabi ko, kayong mga nagpapahirap sa mga dukha at nagtatayo ng marangyang bahay, hindi kayo maninirahan doon. Nakita ko ang takot sa mga mata ng ilan, ang paghamak sa iba. Inaasahan nila ang isang talumpati ng tagumpay, at narinig nila ang isang diagnosis ng pagkukunwari. At hindi ba ganyan pa rin hanggang ngayon? Gusto nating marinig na magiging maayos ang lahat, na pagpapalain tayo ng Diyos, ngunit nakakalimutan natin na Siya ay isang Diyos na humihingi ng katuwiran. Gusto natin ang mga pangako, ngunit hindi pinapansin ang halaga. Mayroong tumatawag sa akin na radikal. Ngunit sabihin mo sa akin, paanong magkakaroon ng pagmomoderate sa harap ng kawalang katarungan? Kapag nakita mo ang isang sistema na nagbibigay benepisyo sa ilan at nang-aapi sa marami, ang katahimikan ay pakikipagsabuatan. At marahil iyon ang aral na natutunan ko sa gitna ng mga lansangan ng Samaria, hindi hinahangaan ng Diyos ang lakas ng ating mga panalangin, kundi ang pagkakaisa ng ating mga saloobin. Sa maraming sandali, nagduda ako kung sulit ba ang magpatuloy. Tinawag ako ng mga tao na baliw na tagagulo. Ngunit sa bawat nababagabag na mukha na nakikita ko, sa bawat ina na sinusubukang pakainin ang isang anak, naramdaman ko na hindi ako maaaring huminto. Dahil kapag binaliwala ng tao ang sakit ng iba, nagsimula na siyang mamatay sa loob. At ang ganitong uri ng kamatayan ay walang libingan, mayroon itong nakagawian.
Upang maging malinaw ang lahat ng ito, gumamit ako ng isang imahe na nagpapagalaw pa rin sa akin hanggang ngayon. Tumakbo ang paghatol na parang ilog, at ang katarungan na parang batis na walang tigil. Dahil ang katarungan ay hindi maaaring maging isang nakahiwalay na kilos, isang mabuting gawa tuwing linggo. Kailangan itong umagos, tulad ng isang ilog na hindi natutuyo. At kung hindi ito umaagos mula sa kaluluwa, walang relihiyon na makakapagpalit dito. Ang mga templo ay maaaring maging maganda, ang mga kanta ay maaaring walang depekto, ngunit kung ang puso ay hindi matuwid, ang lahat ay walang laman na ingay. Maaaring tawagin ito ng isang modernong iskolar na moral dissonance, ang pagkakaiba sa pagitan ng sinasabi nating pinaniniwalaan at ng talagang ginagawa natin. At may mga pag-aaral na nagpapakita, ang mga taong namumuhay sa pagkakasalungatan sa pagitan ng pananampalataya at pag-ugali ay may mas mataas na antas ng pagkabalisa at kawalang kasiyahan. Kinumpirma lamang ng siyensya ang sinabi na ng Diyos ilang siglo na ang nakalipas, walang kapayapaan kung saan may pagkukunwari. Ngunit natutunan ko rin na hindi lamang magsalita ng may galit. Isang araw, nilapitan ako ng isang babae pagkatapos ng isang sermon. Sinabi niya na nagsinungaling siya upang mapanatili ang isang pribilehiyo sa kalakalan, at mula noon ay hindi na siya natulog. Umiyak siya. Pinakinggan ko siya ng tahimik. Minsan, ang pagtuligsa ay nagbubukas ng mga sugat, ngunit nagpapalaya rin ito. Umalis siya, ibinalik ang dinaya niya at nagsimulang muli. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpadala siya sa akin ng isang mensahe, muling yumayaman ang kanyang tindahan, ngunit ngayon ay may kapayapaan. Ang katarungan ay hindi parusa, ito ay pagpapagaling. Isipin mo ito, marahil ang kulang sa buhay mo ay hindi swerte, kundi integridad. Marahil ang tinatawag mong kawalan ng pagpapala, ay ang etyo lamang ng isang ilog na tumigil sa pag-agos sa loob mo. At ang hamon na iiwan ko ay simple, ngunit nagpapabago, sa loob ng 7 araw, isagawa ang katarungan sa maliliit na bagay. Huwag mandaya sa sukli. Huwag magkalat ng kasinungalingan. Tulungan ang maaari mong baliwalain. Gawin ito nang hindi naghihintay ng pagkilala. At obserbahan ang mangyayari sa iyong budhi. Ang katarungan ang wika na matatas na sinasalita ng Diyos. Kapag isinagawa mo ito, maging ang kanyang katahimikan ay nagiging sagot. Iyan ang natutunan ko sa mga plaza ng Samaria, sa pagitan ng sigaw ng mga negosyante, at ng mga panalangin ng mga mapagkunwari, nagsisimula ang tunay na pagsamba kapag sumara ang templo at nananatiling bukas ang puso. May isang araw na ang hangin ay tila mas mabigat kaysa kailanman. Nag-init ang araw sa mga bato ng templo ng Bethel, at ang bulungan ng mga tao ay bumuo ng isang siksik na masa ng kawalang tiwala at paghamon. Nandoon ako, sa harap ng mga mukha na tumitingin sa akin nang may paghamak, ang ilan ay mausisa, ang iba ay nagagalit. At sa gitna nila, si Amazias, ang pari, ang lalaking kumakatawan sa opisyal na relihiyon ng kaharian. Hindi na niya matiis na marinig ang aking mga salita. Ang kanyang tingin ay may dalang kayabangan ng mga naniniwalang sila ang may monopolyo sa katotohanan. Lumapit siya, matatag, dala ang pinaghandaang kalmado ng mga nag-isip na sila ang may-ari ng pananampalataya, at sinabi, "Umalis ka, propeta. Bumalik ka sa Juda. Dito sa Israel wala kang lugar." Ilang segundo ng katahimikan iyon. Nararamdaman ko ang alikabok sa ilalim ng aking mga paa at ang mabilis na tibok ng puso. Gusto kong umurong, bumalik sa bukid, sa pastulan, sa pamilyar na tunog ng mga tupa. Ngunit mayroong isang bagay sa loob ko na hindi pumayag na ako ay sumuko. Dinalaw ako ng takot, ngunit hindi ito naghari sa akin. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata at sinabi ang umuugong pa rin sa loob ko hanggang ngayon, "Hindi ako propeta, ni anak ng propeta. Ako ay isang pastol ng baka, tagapag-alaga ng mga igos sikamoro." Ngunit kinuha ako ng Panginoon sa likod ng kawan at sinabi, "Humayo ka at magpropesya sa aking bayang Israel." Ang mga salitang iyon ay lumabas na parang kulog. Hindi ko sila inihanda. Sila ay isinilang mula sa kaibuturan ng kaluluwa, at, sa sandaling iyon, napagtanto ko ang tunay na kahulugan ng tapang. Hindi ito ang kawalan ng takot, ito ay ang katapatan sa layunin, kahit na sumisigaw ang takot sa loob mo. Wala akong halaga sa harap ng mga dakila, ngunit nagsasalita ako para sa isa na mas dakila kaysa sa kanilang lahat. At iyon ay sapat na. Tumawa si Amazias, ngunit ito ay isang kinakabahang tawa. Sinubukan niyang siraan ako, tawagin akong panatiko, tagagulo ng kaayusan. At ilang beses pa itong nangyayari ngayon.
Ilang tao ang pinatatahimik dahil ang kanilang mga salita ay nakakabahal sa mga nabubuhay sa anino ng kapangyarihan. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang tama ay tinatawag na hindi pagpapahintulot at ang mali ay pinalamutsyan ng magagandang talumpati. Ang maging isang propeta ay hindi kailanman naging komportable at hindi pa rin. Natutunan ko na ang pagsasabi ng katotohanan ay masakit, una sa nakikinig, pagkatapos sa nagsasalita. Dahil ang bigat ng responsibilidad ay totoo. Sa maraming gabi, nag-iisa, tinanong ko ang aking sarili, sulit ba ang magpatuloy kung walang gustong makinig? Ngunit may isang sagot na hindi nagbabago, kapag binigyan ka ng Diyos ng isang misyon, ang pagsuko ay isa ring anyo ng pagsuway. At alam kong kung mananahimik ako, magiging kasabwat ako sa katahimikan na nakamamatay. Naalala ko ang isang tiyak na eksena, pagkatapos ng paghaharap na yon kay Amazias, naglakad ako sa mga lansangan ng Samaria at nakita ang mga taong umiiwas sa akin. Para bang may dala akong nakakahawang pasanin. Walang gustong makihalubilo sa isang taong nagsasabi ng nakakabahalang bagay. Ngunit isang babae, gayunpaman, ang lumapit ng maingat. Inabot niya sa akin ang isang piraso ng tinapay at mahinang sinabi, ang iyong mga salita ay nakakatakot sa akin, ngunit ginigising din ako. At iyon ay sapat na upang baguhin ang aking lakas. Ang katotohanan ay maaaring tanggihan ng 1,000, ngunit kung gisingin nito ang isa, sulit na ang pagsisikap. Mayroong isang hindi maiiwasang pagkakatulad sa pagitan ng sandaling iyon at ng ating nararanasan ngayon. Tumingin ka sa paligid mo, sino ang may tapang na harapin ang pagkakamali kapag ito ay nakasuot ng otoridad, ng status, ng relihiyon, ng ideolohiya? Mas pinipili ng marami ang pag-apruba kaysa sa integridad. At, sa isang banayad na paraan, nagiging alipin sila ng kanilang sariling kaginhawaan. Ang takot na mawala ang mayroon tayo ay, madalas, ang pumipigil sa atin na maging kung sino tayo dapat. Doon ko nagsimulang maunawaan, hindi ako tinawag ng Diyos upang tanggapin, tinawag niya ako upang maging totoo. At ang katotohanan, kapag binigkas ng may pananampalataya, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang korona. Naintindihan iyon ni Martin Luther King ilang siglo pagkatapos. Hinarap din niya ang mga Amazias ng kanyang panahon, mga lider ng relihiyon at politika na mas pinipili ang kapayapaan ng katahimikan kaysa sa sakit ng katarungan. Nawala ang kanyang kapayapaan, ikinulong, pinag-usig, at gayunpaman ay nagpatuloy sa pagsasalita. Alam niya ang parehong bagay na natutunan ko sa mga lansangan ng Samaria, walang mas nagpapabago na kapangyarihan kaysa sa tapang na ginagabayan ng pag-ibig at pananampalataya. Ngunit huwag mong isipin na ang tapang na ito ay ipinanganak na handa. Lumalaki ito sa alitan ng pagdududa. Ako mismo, bago ang bawat talumpati, ay nakakaramdam ng pagbaliktad ng tiyan, ang pagpapawis ng mga kamay. Ang tapang ay isang espiritual na kalamnan, lumalakas lamang ito sa paggamit. At marahil iyon ang malaking pagsubok ng bawat henerasyon, pumili sa pagitan ng kaginhawaan ng pagpapabaya at ang panganib ng katotohanan. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya na walang gawa ay patay, ngunit sinasabi ko sa iyo, ang pananampalataya na walang tapang ay pipi. At narito ang isang praktikal na pagmumuni-muni, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong lupon ng mga kaibigan, ilang beses mo nakita ang isang bagay na mali at nanahimik upang maiwasan ang komprontasyon. Ilang beses na mas pinili mong panatilihin ang imahe, kaysa panatilihin ang integridad. Ginagawa nating lahat iyon sa ilang sandali, ngunit ang hamon ay simulan ang pagbasag sa pattern na iyon. Subukan, sa susunod na mga araw, na isagawa ang tinatawag kong mahabaging tapang. Sabihin ang katotohanan, ngunit may pag-ibig. Itama, ngunit may empasya. Ituligsa ang pagkakamali, ngunit may intensyon na magpanumbalik, hindi manira. Ang tapang ay hindi brutalidad, ito ay katalinuhan na may layunin. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang ipinagbabawal na pangangaral, umupo ako ng mag-isa sa isang burol at tumingin sa mga ilaw ng lungsod. Nakaramdam ako ng pagod, maliit, at talunan. Noon ako tinamaan ng isang tahimik na hampas, hindi ka nagsasalita upang mangumbinsi, nagsasalita ka upang tuparin. At doon ko naintindihan, hindi ko responsibilidad ang resulta, ang pagsunod ang responsibilidad ko. Ang binhing inihagis ay maaaring mukhang nawawala, ngunit alam ng Diyos kung saan ito sisibol. Mula noon, ang bawat salita ko ay naging panalangin at tabak ng sabay. Hindi ko na sinusukat ang lakas ng mga reaksyon, tanging ang katapatan lamang ng mensahe. Ang tinatawag ng mundo na kabiguan, madalas na tinatawag ng Diyos na misyon na natapos. At ang pananaw na iyon ay nagbabago ng lahat.
Kaya, kung ikaw ay nahaharap sa pagtutol sa pagiging tapat sa iyong mga pagpapahalaga, kung nakakaramdam ka ng pag-iisa sa pagsunod sa pinaniniwalaan mong tama, alamin na nasa mabuti kang kumpanya. Bawat propeta, bawat matuwid, bawat tao na nagpasya na mamuhay ng may katotohanan ay naramdaman na ang bigat na ito. At ang sikreto ay simple, huwag kang sumuko. Ang boses na tumatahimik dahil sa takot ay namamatay sa paglipas ng panahon, ngunit ang boses na lumalaban ay nabubuhay magpakailanman. Sinubukan akong patahimikin ni Amazias, ngunit ang aking kwento ay isinasalaysay pa rin ilang siglo pagkatapos. Ang kanyang kapangyarihan ay nagtapos, ang kanyang templo ay gumuho, ngunit ang salitang sinabi ko ay nananatiling buhay. At iyon ang gusto kong dalhin mo sa iyong puso, ang nagsasalita para sa katotohanan ay hindi nangangailangan ng entablado, nangangailangan ng paniniwala. At kapag ang iyong paniniwala ay nakaugat sa Diyos, walang salungat na boses ang makakapagpatahimik sa iyo. Pagkatapos ng matagal na pagsigaw ng mga katotohanan na kakaunti ang gustong makinig, napagtanto ko na mayroong isang bagay na mas mahirap kaysa sa pagpapahayag ng paghatol, ang pag-usapan ang pag-asa para sa isang bayang hindi na naniniwala dito. Pagod na ang mga tao. Ang mayayaman ay nabubuhay sa ilusyon, at ang mahihirap sa kawalan ng pag-asa. Nararamdaman ko sa mga tingin ng marami ang kawalan na isinilang kapag ang pananampalataya ay tila nawala na. At sa senaryo na yon, ng kawalang paniniwala, ng pagtutol at ng espiritual na pagkawasak, ipinakita sa akin ng Diyos ang isang bagay na hindi inaasahan, maging ang kanyang paghatol ay isang anyo ng awa. Hindi siya naninira upang magparusa, siya ay nagtutuwid upang magpanumbalik. Ako ay nag-iisa, nagdarasal, nang dumating ang pangitain. Nakita ko ang isang lumang tolda, punit at bumagsak ang tolda ni David. Ibinagsak ito ng hangin, at sa isang sandali inisip ko na ito ay tuluyang guguho. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ang isang matatag na boses, sa araw na iyon, itatayo ko ang bumagsak na tolda ni David. Aayusin ko ang kanyang mga butas. Nagdulot iyon ng pangingilabot sa akin. Pagkatapos ng napakaraming matitinding mensahe, ang marinig ang tungkol sa pagpapanumbalik ay parang maramdaman ang lamig ng ulan pagkatapos ng maraming taon ng tagtuyot. Ipinapakita sa akin ng Diyos na, sa likod ng bawat paghatol, mayroong isang matigas na pag-ibig, isang pagnanais na muling itayo. Naintindihan ko, doon, na ang pag-asa ay hindi isang gantimpala para sa malalakas, ito ay ang gamot para sa mga wasak. Ang mga taong nakapaligid sa akin ay nag-isip na ang lahat ay nawala, ngunit nais ng Diyos na ipaalala sa kanila na walang hindi na maaayos kapag nagpasya siyang bumangon muli. Marahil alam mo kung ano yon, tingnan ang iyong buhay at makita ang mga guho, sirang pangarap, sirang relasyon, kupas na pananampalataya. At marahil ay iniisip mo, wala ng lunas. Ngunit doon madalas magsimula ang Diyos. Hindi siya nagpapalit ng tao, sila ay kanyang binabago. Naalala ko ang isang araw, pagkatapos ng isang pangangaral, isang binata ang lumapit sa akin. Nanginginig siya. Sinabi niya na niloko niya ang maraming tao, na lumayo siya sa lahat ng matuwid, at wala na siyang nakikitang dahilan para mabuhay. Tiningnan ko siya at nakita ang buong Israel sa mukha na yon. At sinabi ko ang isang bagay na inuulit ko ngayon sa nakikinig sa akin, hanggat may hininga, may pangako. Umiyak siya, lumuhod, at doon, nang walang palabas, isang bagong kwento ang isinilang. Ganoon ang ginagawa ng Diyos, hindi siya nagpapalit ng tao, ipinapabago niya sila. Ngunit may isang detalye na kakaunti ang nakakapansin, ang pagpapanumbalik ay dumarating pagkatapos ng katotohanan. Hindi muling itinatayo ng Diyos ang mga kasinungalingan. At iyon ang dahilan kung bakit, kahit na nagsasalita ako tungkol sa pag-asa, ang aking mga salita ay nananatiling matalim. Ang parehong Diyos na nangangako na magbangon ay humihingi ng pagsisisi. Ang parehong pag-ibig na tumatanggap ay humaharap din. At iyan ang sinusubukan kalimutan ng modernong mundo, gusto nila ang kaaliwan ng walang komprontasyon, ang pagpapala ng walang pagbabago. Ngunit ang tunay na pag-asa ay namumulaklak lamang sa malinis na lupa. Kinailangan ko ring masira upang maunawaan ito. Pagkatapos ng napakaraming talumpati, mayroong isang panahon ng katahimikan. Walang tumawag sa akin, walang nakinig sa akin. Bumalik ako sa paglalakad ng mag-isa sa mga bukid, nararamdaman ang parehong kalungkutan tulad noong nagsimula ang lahat. Doon, sa katahimikan, napagtanto ko, minsan nananahimik ang Diyos upang tingnan kung natutunan natin siyang pakinggan sa labas ng ingay. At sa kawalang laman na yon nagsimulang isilang ang kapayapaan. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagtanggi, ito ay pagkahinog.
Ilang beses mo na ring naramdaman ang pareho. Nagdarasal, naghahanap ng mga sagot, at ang natatanggap mo lang ay isang mabigat na katahimikan. Ang kagustuhan ay ang sumuko. Ngunit masisiguro ko sa iyo, ang katahimikan ng Diyos ay isang wika. Para bang sinasabi niya, nandito pa rin ako, ngunit ngayon ikaw ang kailangang maghanap sa akin. Ang pananampalataya, pagkatapos ng lahat, ay hindi ang kawalan ng pagdududa, ito ay ang desisyon na patuloy na maniwala kahit walang katiyakan. At ang pinakakahanga-hanga ay, kapag muling nagsalita ang Diyos, hindi lamang niya inaayos ang nasira, pinapabuti niya ang umiral noon. Ang pangako na natanggap ko ay ganito, mayabong na bukid, ubasan na puno ng bunga, mga pamilyang nagkakaisa, mga lungsod na muling itinayo. Ang katarungan na umaagos na parang ilog. Isang buong bayan na muling nakatagpo ng layunin. At ang pangitain na ito ay hindi lamang para sa Israel, ito ay para sa lahat ng mga balang araw na wala at kailangang magsimulang muli. Ngayon, kapag tiningnan ko ang mundo, nakikita ko na ang puso ng tao ay nananatiling pareho. Nagbago ang mga damit, ang mga teknolohiya, ang mga templo, ngunit ang mga sugat ay magkapareho. Mayroon pa ring gutom para sa katarungan, mayroon pa ring uhaw para sa kahulugan. Mayroon pa ring mga taong sumusubok punan ng tagumpay ang tanging kayang bigyan ng katotohanan. At ang mensahe na ipinadala sa akin ng Diyos ay nananatiling buhay, ang paghatol ay hindi ang katapusan, ito ay ang simula. Ang sakit ay hindi parusa, ito ay babala. Ang pagbagsak ay hindi kabiguan, ito ay panimulang punto. Kaya, kung nararamdaman mo na ang buhay mo ay baluktot, na ang pader ng iyong pananampalataya ay may lamat, tandaan ang hulog bigat. Nakita ko ang hulog bigat sa mga kamay ng Diyos, ang instrumento na sumusukat sa pagkakahanay, na nagpapakita kung gaano kalaki ang paglihis ng isang bagay. At alam mo ba? Hindi niya itinapon ang pader. Sinukat niya upang ayusin. Ito ay nagturo sa akin na hindi tayo tinatanggihan ng Diyos dahil tayo ay baluktot, inihahayag lamang niya kung saan tayo kailangang magtuwid. Ngayon, hayaan mong magmungkahi ako ng isang bagay na praktikal, isang hamon. Sa loob ng 7 araw, pumili ng isang maliit na kilos ng muling pagtatayo. Maaaring humingi ng tawad sa isang tao, ayusin ang isang kawalang katarungan na ikaw ang nagdulot, magbigay ng oras sa isang taong binaliwala mo, o simpleng makipag-usap muli sa Diyos. Gawin ito ng may intensyon, tulad ng isang taong gustong ihanay ang puso sa kanyang hulog bigat. At obserbahan kung ano ang mangyayari. Marahil sa simula ay tila maliit, ngunit ang banal na pagpapanumbalik ay palaging nagsisimula sa mapagpakumbabang mga kilos. Mayroong isang modernong pananaliksik tungkol sa kaligayahan at kagalingan na nagsasabing ang mga taong nagsasagawa ng pagkakasundo, humingi at magbigay ng tawad, ay may mas mataas na antas ng emosyonal na kapayapaan at kalusugan ng kaisipan. Hindi ko kailangan ang siyensya upang malaman ito, ngunit nakakatuwa kung paano ito nagtatapos na nagpapatunay sa inihayag na ng Diyos ilang siglo na ang nakalipas. Ang pagpapatawad at ang katarungan ay nagpapanumbalik hindi lamang sa kaluluwa, kundi pati na rin sa katawan. At kung papayagan mo ako ng isang huling pag-isip, ang pag-asa ay hindi isang emosyon, ito ay isang desisyon. Tulad ng nagpasya akong magpatuloy sa pagsasalita nang sinabi sa akin ng lahat na manahimik, maaari ka ring magpasya na maniwala kapag tila nawawala ang lahat. Dahil hindi nagbabago ang Diyos. Itinatayo pa rin niya ang bumagsak, pinapanumbalik pa rin ang nasira, binabago pa rin ang mga luha sa mga binhi. Nakita ko ang isang mapaghimagsik na bayan na nakikinig sa matitinding salita at, gayunpaman, ay minamahal. Nakita ko ang langit na bumuka sa ibabaw ng bitak na lupa. At natutunan ko na ang katarungan ng Diyos ay hindi kailanman dumarating ng walang pagtubos. Kaya, kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon at nakakaramdam ka ng bigat sa puso, hindi ito ang katapusan, ito ay ang paanyaya na magsimulang muli. At kapag dumating ang bagong simula na yon, tandaan na magpasalamat. Hindi dahil naging maayos ang lahat, kundi dahil natuklasan mo na kahit ang salungat na hangin ay maaaring magdala sa iyo eksakto kung saan gusto ng Diyos na ikaw ay naroroon. At kung mayroon man akong gustong dalhin mo mula sa video na ito ay, hindi pinipili ng Diyos ang mga perpekto, ginagising niya ang mga handa. Si Amos ay isang karaniwang tao, may mga kalyo na kamay, simpleng tingin, tahimik na buhay, ngunit naging isang boses na umalingaw sa buong siglo dahil nagkaroon siya ng tapang na sumunod. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula eksakto doon, kapag naintindihan mo na hindi mo kailangang maging pambihira, upang maging bahagi ng isang bagay na walang hanggan kailangan mo lang sabihin ang opo. Kaya, kung ang mensaheng ito ay nagparamdam sa iyo, panatilihin mo ito sa loob mo.
Marahil ang iyong tuopo ay ang simula ng isang pagbabago na kailangan ng mundo sa paligid mo. Ngunit huwag kang huminto dito. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay magdadala sa iyo ng isang baitang na mas mataas, mas malalim sa karunungan at mas malapit sa bersyon na pinlano ng Diyos para sa iyo. Ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko, maging isa pang bahagdan na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pananatili mo hanggang dito, sa pagbubukas ng iyong puso at sa paglalakad kasama ako sa kwentong ito. Hinihintay kita sa susunod na video dahil ang karunungan ay isang hagdanan at ang susunod na hakbang ay naghihintay na sa iyo.